yung binasa ko po noong nakarang araw po sa Mateo 11:28. Babasahin ko po ulit ngayon kasi po mayroong mga nag-comment po, mayroong nagsasabi bitin. Pakinggan po ninyo, babasahin ko muli. Mateo 11:28 po. Ganito po ang sabi ng ating Panginoon Hesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may kababaang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo po. Ang sabi ng ating Panginoon Hesus po, lumapit daw tayo sa Kanya, lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa ating pasanin, at pagpapahingahin po tayo. Ito po hindi po work, ha. Baka yung iba maglingkod ako kay Lord, araw-araw ako sa church, magre-resign ako sa work ko. Paliwanag ko yung lingkod na kahit po nandito sa work tayo, pwede po maglingkod sa Diyos, pwede pong sumamba. Kasi po magsamba po sa Diyos araw-araw sa lahat ng oras, gaya ng lingkod. Nandito sa work, pero naghahayag naman ako ng salita ng Diyos, lalo na bago jumote, bago mapasok. Pero ngayon po, nasa work ako, on duty talaga. Wala pong kasing ganong customer. Medyo umulan, kaya may nagkaroon po ng time para basahin ko muli yung binasa ko nung makalawa. Ibig po sabihin nito, sabi po ni Jesus, bibigyan tayo ng kapahingahan. Okay? Yung pong kapahingahan, kakontentuhan sa buhay, kung anong mayroon tayo, kasiyahan po yun. Mayaman ka nga kung hindi ka kontento. Malungkot ka rin, hindi ka rin masaya kasi nga, gusto mo, kabig mo lahat kasi nga, hindi ka kontento. Kasiyahan po, at yun po ang, kung kontento tayo sa ating, kung mayroon tayo, pinagkalob sa Diyos. Yung pong sa Old Testament, may mga mababasa po tayong Sabat. Okay? Yung Sabat po, yung sa araw ng Sabat, gano'n. Bago mag-Sabat, experience pa lang ng Sabat, hindi na nagtatrabaho kahit ng mga negosyante, pati ang kanyang mga alipin, hindi na nila pinagtatrabaho. Talagang ginagalang nila ang Sabat. Pero may mababasa po pala tayo sa Herbio, minsan mababasahin ko na ang mga Israelita, 40 years naglalakbay sa ilang Sabat sila ng Sabat, pero hindi pala sila nakapasok sa Sabat ng Diyos. Pero lagi silang gumagawa ng Sabat, lagi silang nagsasabat, pero kahit lagi po nagsasabat, hindi sila nakakapasok sa Sabat ng Diyos. Yun po, marami pong hindi nakakalam noon. Maraming nangangaral na hindi yung tinuturo. At marami pong hindi nakakalam, pero minsan babasahin ko po sa inyo sa Herbio na sa Old Testament, yung sinasabi ng Sabat, ang mga Israelita pala hindi pala nakapasok sa Sabat ng Diyos. Sa New Testament po, walang Sabat na binabanggit. Ang binabanggit po ay Kristiyano. Si Jesus. Kapag tayo po yung sumasampalataya sa ating Panginoon Jesus, na tayo po ay magkaroon ng kaginhawahan sa buhay, kapahingahan. Si Jesus po, kumbaga sa Old Testament, Sabat, dito sa New Testament, mananampalataya kay Jesus, ang kapahingahan at kakuntintuhan sa buhay. Kung tayo po ay sumasampalataya kay Jesus, magkaroon tayo ng kakuntintuhan, kasiyahan, kung saan tayo naroon ay kontento tayo kung anong pinagkaloob ng biyaya ng Diyos. Kasi po, ang nais ng Diyos Ama ay pakinggan ang turo ng Panginoon Jesus. Mababasa po natin sa Mateo 17:5, tinig mula sa langit, ito ang minamahal mong anak na lubos kong kinalulugan, pakinggan niyo siya. Ang tinutukoy mong anak, si Jesus. Kaya wala na po tayo kailangan pagtalunan pa. Turo ni Jesus po ang ating pakinggan, mananampalataya, para tayo maging Kristiyano. Kumbaga po, kung may Sabat man sa Old Testament, kung may Sabat man,
pahingahan yung Sabat at relax ka. Dito sa New Testament naman, tayo po maging Kristiyano kung susunod ka sa turo ng Panginoon Hesus, kung ganap kong Kristiyano, ay yun po, pinakasabat natin. Kaya ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at nabibigat ang lubha sa ipasanin at pagpapahingahin ko kayo. Okay, hindi literal pahinga po yan, ha? Hindi yung pahinga na relax ka, wala ka, tambay ka, nakasarap ng buhay. Hindi po, pahinga sa isip, mawawala yung kaguluhan natin, problema, at kung ano man suliranin. Muli po ang inyong lingkod, Chef Roy, ay magbuhay po kayong lahat, pagkapalain tayo ng Diyos, sasamahan kayo ng Diyos kahit saan po kayo pupunta, sa mga trabahong pinapasukan ninyo, kahit anong negosyo ninyo, kahit anong pinagkitaan sa buhay, ayon sa kalooban ng Diyos.